Nag-a-abroad ka para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ng pamilya mo. Pero bakit parang laging kulang ang padala mo? Huwag mo akong sabihin ng, Kuya Ben, basta may trabaho abroad, yayaman ako. Kasi kaibigan, hindi trabaho ang sikreto. Diskarte po ang tamang sagot. Today, pag-uusapan natin ang tanong ng maraming OFW. Paano ba talaga yumaman? Isang sagot, hindi sapat ang kita. Dapat alam mo kung anong gagawin sa kita mo at sundan mo ang mga tips na ito. Tip number 1, ihiwalay ang savings sa iyong pinapadala. Isa sa common na pagkakamali ng OFWs ay ang pagsasama ng savings at padala sa iisang account. Ang dapat mo lang ipadala ay budget na gagamitin ng pamilya mo. Yun lang. Pero ang pag-iipon mo para sa iyong mga goals sa buhay tulad ng bahay, negosyo, retirement funds, dapat may sariling account. Believe me kaibigan, kung magkasama ang savings at ang budget para sa pamilya mo sa ipapadala mo, malaki ang chance na magagastos yan ng asawa o anak o kung sino man ang pinapadalhan mo. Aminin man natin o hindi, yung halaga ng pera na pinagpaguran mo, ikaw ang may alam na tunay ng halaga niyan dahil oras at pagod mo ang sinakripisyo mo para dyan. And unfortunately, marami sa ating mga kabayan na OFW ang problemado dahil yung pamilya nila sa Pilipinas panay lang ang waldas sa pinapadala nilang pera. Abay, huwag mo isama ang tuition ng anak mo at emergency funds sa iisang alkansya. Bad move yan kaibigan. Parang love life yan. Kailangan may boundaries. Ganito gawin mo. Gumawa ng dalawang account. Yung una, family account, kung saan papasok ang regular na padala mo. Pangalawa, personal growth account, kung saan mo ilalagay ang ipon mo para sa pangarap mong negosyo o pagretiro. Sa ganitong paraan, hindi ka may stress kung may biglaang gastos sa pamilya at hindi rin maaantala ang future at plans mo. Tandaan mo kaibigan, hindi selfish ang magtabi para sa sarili mong kinabukasan. Kasi kung ikaw ay maubusan, paano na ang pamilya mo? Tip number 2, gamitin ang kita sa tamang investment. Ang pagkakaroon ng malaking kita ay hindi automatic na yayaman ka. Bakit? Kasi kahit milyon pa ang sweldo mo, kung wala kang investment, mauubos din yan. Believe me, I personally know someone na kumikita ng 500,000 pesos a month. Gastos dito, travel doon, branded items para mukhang pogi. Pinag-aral lahat kahit kamag-anak niya. Nung siya na ang nangangailangan para pagamot sa sarili niya, hindi na siya kilala ng mga natulungan niya. And in the end, kailangan niyang bumalik sa trabaho kahit nasa retirement age na. Parang tubig sa tabo, kahit anong dami niyan, ubos kung butas ang balde mo. Kaya kailangan mo itigil ang mindset na, ipon lang. Don't forget na mag-invest. Hindi kailangan ng milyon agad. Magsimula sa maliit, basta consistent. Anong pwede mong simulan? Pag-ibig MP2. Ito ay savings program ng gobyerno na may 6 to 7% interest per year. Mas mataas kaysa bangko at tax-free pa. Hindi mo rin kailangan ng malaking halaga. 500 pesos lang pwede mong simulan. At pwede mong hulugan kung kailan mo kaya. Kumbaga sa kape, ito yung timplado na. Hindi risky, suwak sa budget at perfect sa mga OFW na gusto ng sure po na investment. Mutual funds, may professional na nagmamanage ng pera mo. Sa mutual funds, hindi mo na kailangan mag-analyze ng stocks araw-araw dahil may expert na gagawa nun para sa'yo. Pagsasamahin ang pera ng investors at ilalagay sa diversified investments, stocks, bonds at iba pa para di masyadong risky. Parang papamilya investment ito. Ikaw ang naglalagay ng pondo pero si Kuya Fund Manager ang tagapamahala. Sapat na ang yearly check-up kung okay ba ang returns ng investment mo. Stock market para sa long-term growth kung willing kang matuto. Kung gusto mo ng mas mataas na potential return, pwede kang mag-invest direkta sa stock market. Mura lang magsimula, minsan 1,000 pesos lang. Mas risky siya, pero kung long-term at consistent ka, pwede kang kumita ng malaki. Mas okay kung magsimula ka sa index funds gaya ng S&P 500. Diversified na, global pa. Basta wag mong galawin agad, hayaan mo lang lumago ang pera mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Small franchise tulad ng food cart o laundry hub sa probinsya. Sa halagang 30,000 to 300,000 pesos, pwede ka na mag-franchise ng maliit na negosyo tulad ng siomai cart, huko station o water refilling station. Maganda itong i-setup habang nasa abroad ka, lalo na kung may maaasahan kang pamilya sa Pilipinas. Ang sikreto dito, systematize ang negosyo.
May manual, may supplier, may support. Ikaw na lang magbabantay sa kita habang busy sa trabaho abroad. Pero ingat sa double your money scams ha. Kung masyadong maganda para maging totoo, malamang hindi totoo. Ang tamang investment kahit maliit ay makakatulong sa iyo makamit ang passive income o yung kumikita ka kahit tulog ka. Tip number 3, magplano ng Balik Pilipinas Fund. Maraming OFWs ang nasasaktan sa realidad. Pagkatapos ng dekadang pagod abroad, pag uwi sa Pinas, wala pa ring naipon. Parang teleserye, bes. Masakit pero totoo. Nagtatrabaho ka para sa pamilya pero nakakalimutan paghandaan ang sarili mong pagbalik. Dapat may Balik Pinas Fund ka. Set a target. Halimbawa, 3 million pesos in 10 years. Magkano dapat itabi kada buwan? Around 25,000 pesos per month. Kung hindi kaya agad, okay lang. Ang mahalaga, nagsisimula ka. Magtabi ng pera monthly sa hiwalay na account. Huwag galawin. Parang retirement fund. Pero para sa transition mo pabalik ng Pilipinas. Ilagay mo sa investment na low risk tulad ng MP2 o time deposit. Iwas tukso, iwas ubos ang pera. Bakit importante ito? Kasi hindi habang buhay kang malakas. Dapat may safety net kapag uwi para hindi ka aasa sa anak, pamangkin o balato ni Mayor. Uwi ka dapat as a hero, hindi as a burden. Yan ang tunay na success story. Tip number 4, magtabi ng emergency fund sa Pilipinas at abroad. Ang emergency fund ay hindi optional, ito'y necessity. At para sa OFWs, dapat 2 emergency fund mo. Isa sa Pinas at isa sa abroad. E paano kung nadulas ka sa snow sa Canada, sabay tanggal sa trabaho? O kaya may biglang operasyon si nanay sa Laguna, buti sana kung may emergency padala app. Wala eh. Ang emergency fund ay dapat 3 to 6 months ng living expenses mo. Para saan? Para sa mga biglaan, nawalan ng trabaho, may nagkasakit o disaster sa pamilya. Example, kung 40,000 per month ang gastos mo, aim for 120,000 to 240,000 emergency fund. Half sa abroad account mo, half sa Pilipinas. Best to keep it in savings account na madaling ma-access pero hindi madaling galawin. Huwag isama sa GCash o debit card na panggastos mo araw-araw. Remember ha, hindi ito pang shopping. Pang-iwas utang to pag may bagyo ng problema. Huwag hintayin ang emergency bago maghanda. Kasi ang hindi handa, palaging talo. Tip number 5, turuan ng pamilya sa Pilipinas kung paano humawak ng pera. Ang padala mo buwan-buwan kahit gaano pa kalaki ay mawawala ng saysay kung hindi marunong humawak ng pera ang mga pinapadalhan mo. Kasi naman ikaw dito sa disyerto, nagkakalkal ng simento, tapos si bunso sa Pinas, add to cart ng add to cart. Aba, hindi yata balance yan. Dapat turuan mo ang pamilya mo sa basic money management. Hindi kailangan ng seminar agad. Start with small habits. Gawa ng monthly budget. I-prioritize ang needs versus wants. I-save ang kahit 10% ng padala monthly. Gamitin nyo rin ang mga free resources online tulad ng finance YouTube videos, tulad na lang ng Quest to Success PH. Kaya don't forget to follow our channel. O kaya naman government guides from BSP and Pag-ibig. Sabihin mo rin kay nanay na hindi kailangan ng bagong ref taon-taon. At sabihin mo sa iyong asawa na hindi na kailangan ng mas malaking TV. Financial education doesn't mean pagtitipid lang. It's about using money wisely para sa long-term benefit ng buong pamilya. Kapag marunong na sila, hindi ka na takot mag-invest. Hindi ka na pressure magpadala ng sobra. At higit sa lahat, mas mapapanatag ka kahit malayo ka. Tip number 6, huwag mahiya magnegosyo kahit maliit. Habang malakas ka pa, habang may income ka pa sa abroad, i-leverage mo yan para magsimula ng negosyo, kahit maliit lang. Paano kung biglang magsara ang kumpanya mo sa ibang bansa? May fallback ka ba? O uwi ka na lang na parang tinapon? Huwag kang maghintay na, pag uwi ko, saka na ako magnegosyo. Simulan mo na habang may steady kang income. Marami ng OFW ang nakapagpatayo ng mga sari-sari store, water refilling station, rice retailing business, online reselling via Shopee or TikTok. Ang mahalaga dito, tamang tao ang pinagkakatiwalaan mo. Kapatid mo ba? Asawa mo? Train them. Give them structure. Hindi porket asawa mo siya, automatic may business skills na. Turuan mo rin siya mag-record ng kita at gastos. Huwag puro tiwala lang. Small business, kung tuloy-tuloy at consistent, pwedeng maging major source of income pag uwi mo. Ang kita sa abroad, gamitin sa negosyo sa Pinas. Yan ang tunay na pinagpaguran na, pinagkakakitaan pa ulit. Tip number 7, invest in yourself. Learn, upskill, grow.
Hindi lang pera ang dapat mong iniipon habang nagtatrabaho ka sa abroad. Dapat iniipon mo rin ang skills at kaalaman mo. Huwag lang puro K-drama at karaoke sa weekend. Try mo din matuto ng bagong skills. Kasi sa totoo lang, kahit gaano ka kagaling sa trabaho mo ngayon, pwedeng magbago ang panahon. Magsimula ka sa free learning platforms tulad ng TESDA online program, Coursera o Udemy. May mga ilang libreng courses dito. YouTube, basta piliin yung legit at hindi scammy content. Pwede mong pag-aralan ng mga ito to upskill yourself. Digital marketing, accounting or bookkeeping, welding or carpentry, graphic design, basic online freelancing tulad ng pagiging VA or data entry. Kahit isang course lang kada taon, malaking bagay na. Isipin mo, isang bagong skill, pwedeng maging bagong pagkakakitaan pag uwi mo. Huwag kang forever empleyado lang, mag-invest sa new skills. Kasi pag may alam ka, kahit saan ka itapon, may laban ka. Kaya tandaan mo, ang tunay na milyonaryo hindi lang may pera, may kakayahan ding paulit-ulit itong likhain.